Sa video na ito, ibabahagi ko ang 10 halamang natural na pwedeng makatulong sa high blood. Simple at abot kaya. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang mataas na presyon ng dugo, na kilala rin bilang hypertension, ay isang karaniwang suliraning pangkalusugan na nakaaapekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo at maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon kung hindi maayos na mapangasiwaan. Maraming tao ang lumalapit sa mga natural na lunas, lalo na sa mga halamang gamot, bilang karagdagang paraan upang mapanatili ang normal na antas ng presyon ng dugo. Ang herbal na medisina ay ginagamit na sa loob ng maraming siglo sa iba't ibang kultura, na nag-aalok ng iba't ibang uri ng lunas mula sa mga halaman na pinaniniwalaang sumusuporta sa kalusugan ng puso. Ang mga halamang ito ay kadalasang mayaman sa antioxidants, anti-inflammatory na sangkap, at mga natural na kemikal na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo at pagbawas ng presyon sa mga ugat. Bagamat hindi sila kapalit ng mga iniresetang gamot, maaari silang magsilbing karagdagang suporta kung gagamitin ng tama at may gabay. Tatalakayin sa sumusunod ang 10 halamang gamot na karaniwang iniuugnay sa pagtulong sa pagkontrol ng mataas na presyon ng dugo, kasama ang kanilang mga katangian at tradisyonal na gamit. Una, garlic. Ang bawang ay isa sa pinakakilalang halamang gamot para sa pamamahala ng mataas na presyon ng dugo dahil sa malakas nitong katangiang panggamot. Naglalaman ito ng allicin, isang compound na pinaniniwalaang tumutulong sa pagpapaluwag ng mga ugat at pagpapabuti ng daloy ng dugo. Ang regular na pagkain ng bawang ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng systolic at diastolic na presyon ng dugo sa paglipas ng panahon. Madalas itong ginagamit ng hilaw, niluto, o bilang suplemento depende sa kagustuhan ng isang tao. Sa tradisyonal na medisina, pinahahalagahan ang bawang hindi lamang para sa puso kundi pati na rin sa pagpapalakas ng resistensya. Ang pagdaragdag ng bawang sa pang-araw-araw na pagkain ay isang simple at natural na paraan upang suportahan ang kalusugan ng puso. Pangalawa, ginger. Ang luya ay isang maraming gamit na halamang gamot na kilala sa mga benepisyo nitong anti-inflammatory at para sa sirkulasyon ng dugo. Maaari itong makatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagpaparelax ng mga kalamnan sa paligid ng mga ugat at pagpapabuti ng daloy ng dugo. Karaniwang iniinom ito bilang tsaa, ginagamit bilang pampalasa, o sariwang katas sa iba't ibang pagkain. Ang init na dulot nito ay pinaniniwalaang nagpapasigla sa sirkulasyon at nagpapabawas ng tensyon sa mga ugat. Naglalaman din ang luya ng antioxidants na nagpoprotekta sa puso laban sa stress. Sa regular na paggamit, ang luya ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng malusog na pamumuhay para sa puso. Pangatlo, hibiscus. Ang hibiscus ay isang makulay na halamang may bulaklak na karaniwang ginagawang tsaa na kilala sa kakayahang makatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Ayon sa mga pag-aaral, ang tsaa ng hibiscus ay maaaring kumilos tulad ng ilang gamot sa pamamagitan ng pagpaparelax ng mga ugat. Ito ay mayaman sa anthocyanins at antioxidants na sumusuporta sa kalusugan ng puso. Ang regular na pag-inom ng hibiscus tea ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng normal na presyon ng dugo. Ang maasim nitong lasa ay nagbibigay ng sariwa at masarap na inumin. Maraming tao ang isinasama ang hibiscus sa kanilang pang-araw-araw na gawain bilang natural na lunas sa hypertension. Pang-apat, turmeric. Ang luyang dilaw ay isang ginintoang pampalasa na kilala sa anti-inflammatory at antioxidant na katangian nito. Ang aktibong sangkap nitong curcumin ay pinaniniwalaang nagpapabuti sa paggana ng mga ugat at nagpapabawas ng pamamaga sa katawan. Nakakatulong ito sa mas maayos na regulasyon ng presyon ng dugo sa paglipas ng panahon. Karaniwang idinadagdag ang luyang dilaw sa pagkain, tsaa, o iniinom bilang suplemento. Ang papel nito sa pagsuporta sa kalusugan ng puso ay ginagawa itong mahalagang halamang gamot. Ang tuloy-tuloy na paggamit nito, kasama ang balanseng pagkain, ay maaaring magpalakas ng mga benepisyo nito. Panglima, cinnamon. Ang cinnamon ay isang popular na pampalasa na maaaring makatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagpapabuti ng sirkulasyon. Naglalaman ito ng mga compound na tumutulong sa pagpaparelax ng sistema ng mga ugat.
Ang regular na paggamit ng cinnamon ay iniuugnay sa mas magandang kalagayan ng puso. Madali itong idagdag sa mga pagkain tulad ng oatmeal, tsaa, o mga baked goods. Ang masarap nitong lasa ay ginagawa itong madaling gamitin bilang natural na lunas. Nagbibigay din ang cinnamon ng antioxidant na tumutulong sa pangkalahatang kalusugan. Pang-anim, basil. Ang balanoy o basil ay isang mabangong halamang gamot na naglalaman ng eugenol na maaaring makatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpaparelax ng mga ugat at pagpapabuti ng daloy ng dugo. Ang sariwang dahon nito ay karaniwang ginagamit sa pagluluto o ginagawang tsaa. Nagbibigay din ito ng anti-inflammatory at antioxidant na benepisyo. Sa tradisyonal na paggamit, mahalaga ang basil sa parehong pagluluto at panggagamot. Ang pagsasama nito sa pagkain ay makatutulong sa isang dieta na mabuti para sa puso. Pang-pito, parsley. Ang parsley ay hindi lamang palamuti sa pagkain dahil naglalaman ito ng mga sustansya na sumusuporta sa normal na presyon ng dugo. Ito ay mayaman sa bitamina at antioxidants na mahalaga sa kalusugan ng puso. Maaari nitong tulungan ang pagpapababa ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagpapabuti ng paggana ng bato at balanse ng likido sa katawan. Karaniwan itong kinakain ng sariwa, ginagawang juice, o isinasama sa iba't ibang putahe. Nakakatulong din ito sa proseso ng detoxification ng katawan. Ang regular na pagkain nito ay nagbibigay ng banayad na suporta sa pagpapanatili ng normal na presyon ng dugo. Pang-walo, celery. Ang celery ay isang malutong na gulay na kilala sa kakayahang makatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Naglalaman ito ng phthalides na tumutulong sa pagpaparelax ng mga dingding ng ugat at pagpapabuti ng sirkulasyon. Ang regular na pagkain ng celery ay maaaring makatulong sa pagbawas ng panganib ng hypertension. Maaari itong kainin ng hilaw, gawing juice, o idagdag sa sopas at salad. Mababa ito sa calories at mataas sa tubig kaya mabuti sa kalusugan. Dahil sa likas nitong katangian, ito ay popular sa tradisyonal na panggagamot. Pang-siyam, green tea. Ang green tea ay isang inuming kilala sa maraming benepisyo sa kalusugan, kabilang ang suporta sa puso. Ito ay mayaman sa catechins na mga antioxidant na maaaring makatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Ang regular na pag-inom nito ay nagpapabuti sa paggana ng mga ugat at nagpapabawas ng pamamaga. Nakakatulong din ito sa pagpapakalma at pagbawas ng stress na mahalaga sa pagkontrol ng hypertension. Maraming tao ang umiinom nito bilang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang banayad ngunit epektibong katangian nito ay ginagawa itong mahalagang halamang opsyon. Panghuli, lemongrass. Ang tanglad ay isang mabangong halamang gamot na karaniwang ginagamit sa tsaa at pagluluto, lalo na sa lutuing asyano. Pinaniniwalaang nakatutulong ito sa pagpapababa ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagpaparelax at pagpapabuti ng sirkulasyon. Mayroon din itong diuretic na katangian na tumutulong sa pagbawas ng sobrang likido sa katawan. Nakakatulong ito sa pagbaba ng presyon sa loob ng mga ugat. Ang sariwang lasa nito ay ginagawa itong popular na sangkap sa herbal tea. Ang regular na paggamit nito ay maaaring sumuporta sa kalusugan ng puso. Ang mga halamang gamot ay nag-aalok ng natural at madaling paraan upang makatulong sa pamamahala ng mataas na presyon ng dugo kapag isinama sa malusog na pamumuhay. Bawat isa sa 10 halamang ito ay may natatanging sangkap na makatutulong sa pagpapabuti ng paggana ng puso at daloy ng dugo. Bagamat kapaki-pakinabang ang mga ito, mahalagang gamitin ang mga ito ng tama at may tamang dami. Mainam pa ring kumonsulta sa isang propesyonal sa kalusugan bago gumawa ng malaking pagbabago sa gamutan. Ang wastong pagkain, ehersisyo, at pamamahala ng stress ay nananatiling mahalagang bahagi ng pagkontrol ng hypertension. Sa maingat na paggamit ng mga halamang ito, maaaring makamit ang mas balanseng presyon ng dugo at mas mabuting kalagayan ng katawan. Lagi nating tandaan na ang kalusugan ay mahalaga sa ating katawan. At dito nagtatapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.